guys! Welcome back to our channel, and today's vlog is my day off at magluluto po ako ng strawberry jam. Yun, sa tagal-tagal ng time na ako ay nag-ipon ng strawberry mula sa aking garden, and this is purely organic. Ayan guys, bawat pack nito ay isang harvest. May isang pack nito na mga 3 harvest siguro, pinakauna. Yan, frozen po siya guys, at ito po ay cleaned, malinis na. So, nakaipon po ako ng 1, 2, 3. May konti, may marami kasi depende po yan sa araw ng harvest. 4, 5, 6, 7. So, I have 7 pack. So, yun. Frozen po siya. At ito po, bago po yung frozen ito, ay ito na po ay malinis na. So, this year guys, ang masasabi ko this year sa aking strawberry is thank you. Dahil kahit wala akong ginawa dito, kundi magdamo lang, wala akong ginawang mga transferring. Kasi the best talaga sa strawberry guys, tips ito sa mga magtatanim pa lang ng strawberry ngayon, is the better na every year ita-transplant natin yan. Kasi bawat isang puno niyan na magpuproduce yan ng mga less than 10 or more than 10 siblings around the area. May straw yan siya na magkaroon ng mga siblings. Tapos magkakaroon siya ng ugat kapag lumapat siya sa lupa. So yun, tanggalin mo yun doon sa pinaglapatan niya, i-transplant mo siya para magiging malaki ang kanyang bunga. Kasi kung hahayaan mo lang siya kung saan siya nagkaroon ng ugat, for sure, ang bunga niyan is maliit lang. So, hindi good quality ang bunga niya. Pero, yun, hindi ko ginawa yun this year, kasi last year, kasi sobrang busy ko. Ang season ng kanyang transplant is mga month of October to November. Yun, yung hindi naman siya mainit kasi September, mainit pa yan. So, pag i-transplant mo yan, magkaroon pa ng pressure at yung ugat niya is mamatay, hindi pa yan siya talaga magiging successful. Yun. Tapos mga October, medyo cool na yung season to November at may time pa na mainit kasi pag sobrang lamig niya like December, January, February, hindi na rin yun siya maganda na mag-transplant kasi malamig na yun. So, mahina na ang kapit ng ugat. Yun. So, bago mag-winter, dapat magkaroon na siya ng ugat para pagpasok ng winter is may strong na ugat na siya to protect the plant na magiging mabuhay siya for sure during winter season. Then, pagdating naman ng tagsibol na, like February, is magkakaroon na siya ng power to grow new leaves and to grow flowers. Sobrang bango guys, kasi 2 days ito na pagkatapos ko siyang tawag doon, ayan medyo malalaki. Pagkatapos ko siyang i-harvest, i-stay ko siya sa isang cold, dry place, pahihinugin ko siya para yung talagang loob niya is sobrang pulang-pula. Yun, until the end, until sa loob is sobrang pulang-pula at lalabas talaga yung kanyang tunay na amoy na strawberry. So, kaya masarap talaga ang iyong strawberry jam. Kapag yan ay yung gagawin on that process. Hindi mo kailangang i-mixer yan guys. Kasi habang hinahalo mo yan, nadudurog yan siya. So yan, malalaki guys Hindi mo siya kailangang i-mixer. Kasi may nakakita ako nag-jam na pagka pitas pa lang ginajam na agad, hindi yan masarap. Hindi yan matamis, hindi mabango. So ganyan, malalaki. Sila yung mga nagkaroon ng chance na mag-grow ng maayos sa kanilang area or sa kanilang location. So yun. So yun yung aking tips sa pagtatanim ng strawberry. Napaka-easy growing ng uri ng plants ng strawberry guys. Napaka-easy. Hindi mo kailangang lagyan ng mga fertilizer. Healthy na soil lang. Tapos tamang sunshine or tamang sikat ng araw sa kanilang location ay magkakaroon ng bunga yan. So yun, may maliliit, may lalaki. So yun po yung ating tips sa mga magtatanim ng strawberry. Kasi hindi mo kailangang bumili ng mahal na mga strawberry kasi hindi organic. No? Tanim ka lang. Kahit sa paso lang yan guys, mabubuhay yan. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kahit sa paso lang yan, mabubuhay yan. Based on my experience, hindi ako expert sa pagtatanim nito kasi hindi naman ako lumaki na may strawberry. Sa Cebu ako lumaki. So dito ko lang siya natutunan na itanim. Dito ko lang siya natutunan na magtanim. Yun. Dati pangarap ko lang ito kasi ngayon almost 10 years na ako nag-i-enjoy sa sarili kong tanim ng strawberry. Not good quality kasi merong maliliit. Pero the best is organic. Doble ang sarap niyan kapag sarili mong tanim. So yan siya, hanggang loob is talagang pulang-pula siya. At yung amoy, talagang aroma ng strawberry, Diyos Maria Jose, talagang ma-enjoy mo. So yan, madami. Didefrost ko muna siya. Kasi yung malalaki lang yung hihiwain ko. Yung mga maliliit, stay na yan na ganyan ang kanyang Hindi ko na siya hihiwain. Kasi nga, habang hinahalo mo siya is lang yan, madudurog. At saka mas masarap yung strawberry jam guys, na mayroong mga buo-buo pa, as in mafe-feel mo talaga yung nature. Kasi pag sobrang parang jelly na is parang fake na siya, hindi na siya masarap. Ito ang liliit, ito yung pinaka-last harvest ko, may liit na. Pinaka-last harvest. Even though maliit yan, still yan masarap syempre. Kasi ang the best dyan is organic.
Yun, wala akong ginawa diyan kundi mag-ano lang, magtanggal lang ng damo, magdilig ng tubig. Tapos yun na. Nakaka-harvest na ako ng ganito. Mga almost kulang-kulang 3 kilo din, 'di ba? 'Di ba? Mga kulang-kulang 3 kilo din yan. So kahit paano ay meron tayong matatawag na sariling ani. Kumbaga, the best talaga yung sarili mong tanim. So yun. Yun yung point ko doon. Tapos yun yung tips ko guys sa mga magtatanim pa lang ng mga strawberry is mag-transplant kayo during October and November, between that month. Kasi yun yung time na mayroon pang sunshine. Yun, tapos hindi masyadong mainit. Kasi stress yan sila pag sobrang lamig at sobrang init eh. So yun. So guys, keep watching until end. Then gagamit tayo ng sugar na natural. Guys, ito na po siya guys. After 2 hours, iniwan ko, pinadepros ko siya. Kasi namili ako ng damit ng aking bunso para sa kanyang field trip. So ito yan, commercial, nakabili ako ng mga damit para sa kanyang field trip sa Tokyo, sa Kanagawa at Yokohama. 2 araw. Isang gabi na naman, wala dito yung bunso ko. Yan. Nakabili ako ng magaganda na bagay sa bagay sa ganitong panahon. Di ba bagay naman? Yan. Mahilig siya sa green eh. Tapos yun, nakabili ako din. Iniwan ko itong aking strawberry para ma-defrost. Ganito na itsura niya. Hindi mo na siya kailangang hiwain guys. No need to slice, no need to mixer. Kasi kusa lang siyang lalambot. Basta after mo siyang i-harvest ay iyon siyang pahinugin sa cold dry place. Yun. Tapos yan, ganyan nakalambot. So, kunting himas-himas na lang dyan, kunting durug-durug na lang. Yan, sobrang pula, di ba? Walang food coloring, no need to put food coloring kasi lalabas yung tunay na kulay ng strawberry na walang kaarte-arte. So, yun. After mo siyang i-harvest, huwag mo siyang lutuin agad dahil hindi lalabas yung totoong amoy at sarap na talagang napaka-deep ng kanyang sweet, ng kanyang aroma, sobrang deep. Yun. Ayan. No need to use mixer kasi habang hinahalo mo yan, kusa lang yung lalambot. Yun yung aking pamaraan para lalabas yung tunay na na nature na sarap ng strawberry. Tapos yun pulang-pula, 'di ba? Lalo pag naluto siya, mas lalo siyang magiging matingkad. As in parang wine na ang kanyang kulay, as in sobrang dark talaga. Tapos gamitan natin siya ng hindi refined kundi natural na asukal or sugar. May mga nutrients din ang sugar na ito. At hindi rin siya ganun yung sweet niya is natural lang. So yun. Hindi ako gumagamit ng white na sugar kasi yun ay refined na. Masisira yung tamis ng ating strawberry kapag ating lagyan ng white sugar. Ang bango. Tapos bago mo siya lagyan ng apoy or bago mo siya bago mo siya lagyan ng apoy is make sure na ang sugar ay natunaw na para hindi siya masusunog. So no worry kahit may buo-buo dahil mamaya lang habang hinahalo natin ito mga almost 2 hours pag ito kadami guys, almost 2 hours bago yan siya magiging jam. Mostly kasi sa jam namin, kaya hindi ako masyadong naglalagay ng maraming sugar ng sobra-sobra. 1:1 sabi nga nila, 1 kilo of strawberry and 1 kilo of sugar. Yun ang tama daw para talagang magiging sticky siya. Sa akin hindi. Mas gusto ko yung hindi masyadong maraming sugar para malasahan mo yung natural na lasa ng strawberry. So yun. So ayan guys, update ko kayo mamaya mga middle kasi ito ay magwawatery pa ito eh. Kasi matutunaw pa yung sugar tapos lalabas pa yung tubig ng mismong no need to put water guys. Kaya kailangan din marami pag gumawa para hindi mo kailangan lagyan ng tubig to melt down the sugar kasi mayroon na siyang sariling juice. Yun, nagpo-produce na siya ng sariling water na which is yun yung magluluto sa kanya. Kasi kapag lalagyan mo yun ng sugar, takes time at syempre aksayado sa oras at aksayado sa gas. So no need to put water, no water. So yung natural lang na water ng ating prutas, yun yung ating gagamitin hanggat sa magiging mawala yun. So pag nawala na yun, yun na yung magiging result na luto na yung jam natin. So update ko kayo mamaya at ito pa ay nag-umpisa pa lang itong maghahalo. So consume ko dito ay mga 2 hours mahigit bago ito magiging totally jam. So yun. Keep watching. After 30 minutes, lumabas na yung water ng strawberry. Ayan, mukha pa siyang buo-buo Pero mamaya after mga 1 hour niyan, na yan siya as in maluluto at mawawala na yung pagiging buo-buo niya. Madudurog kumbaga. So yan guys, after 30 minutes, kaya talagang it takes time talaga ang pagluluto nito. Yun. Masarap pero mahirap gawin. Yun lang. So ayan guys, after 2 and 10 minutes, it's done. Sobrang ganda ng kulay niya. Light pa nga siya pag nasa cellphone pag nasa camera.
Pero pag nasa personal siya, guys, grabe ang tingkad ng kulay. Kita nyo naman sa sandok, sa ano, sa aking pinanghukay. Grabe, pinawisan ako. So, after hirap, mayroong sarap. Yun lang. Medyo sad to say dahil sobrang konti lang talaga ng strawberry this year. Yan, ito lang talaga ang ating jam. Ito lang talaga siya, mainit eh. Hirap akong paano ba ito. Kasi kung hindi mo siya isasalin na mainit, titigas yan dito, mahihirapan ako mamaya. So, strike while the iron is hot. Kaya ganun. Ang lagayan na ito is 500 ml or kalahating kilo. Ang lagayan ko na ito. So, let's see kung mapuno natin ang dalawa. So, ibig sabihin, ang almost 2 kilo na strawberry is turned into 1 kilo na lang. Ganun. So, yung kanyang water ng strawberry is nawala, kumbaga. Ang bango. Oh my goodness. Sobrang sarap ng amoy niya. As in. So, ito po siya, guys, ang finished product natin. Nakatatlo ako na 500 ml na ano. Yan. Wow! Nakatatlo ako. O kahit paano ay masaya na rin ang mga kiddos ko kasi favorite nila ang strawberry kaysa blackberry. Ako naman mas gusto ko naman ang blackberry kasi medyo may pagka siya, mapakla. Yung blackberry medyo may pagka mapakla na talagang as in deep yung kanyang pagiging masarap. Masarap ang strawberry, more on sweet siya. Then yung aroma niya is napakaganda din napakaganda din ang aroma niya. Yun, favorite ng mga anak ko ito. Then ako naman is blackberry. Actually, ang dami ko pang blackberry na frozen dyan sa freezer. Tapos, ito, mahihinog na naman yung blackberry ko. So yun guys, until here, thanks for watching. This is our finished product na ating jam. So, nakatatlong jar ako ng tag 500 ml. So, medyo matagal-tagal na ito maubos. Kasi mostly, ginagawa namin dito is inaano lang namin, tinatapping sa vanilla ice cream. Ang bunso ko lang kumakain ng ng jam, bread na may jam. Yung pinapalaman sa tinapay. Pero ako ayaw ko kasi medyo naaasiman ako. Pati din ang aking dalaga ayaw din. So yung bunso ko lang minsan, ganun. Pero kami talaga ng dalaga ko is mostly is, ang tawag doon? Vanilla ice cream toppings with this. So expensive ng lasa, as in napakasarap. So until here, thanks for watching guys. Bye bye, hope you like it. Next year again, so 2025 again ako magkakaroon ng strawberry. So this year sisikapin ko na mag-replant sa mga mga siblings na mabubuo this year para makapagluto ako ng twice or 3 times. So until here, bye bye. Abangan ang susunod na strawberry season. Next will be blackberry. So until here, bye bye.